Magandang umaga po ulit sa inyong lahat at ito po si Paul Ocampo, ang content creator po ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po ay nakatira dito sa United Kingdom of Great Britain for almost 17 years na. Kaya nugat na po ako dito. Ngayon, sa mga recent vlog ko, sabi ko naman sa inyo na pumanaw na po ang aking mahal na ina. At so far, nakagawa na po ako ng mga content tungkol po sa kanya. At sa mga taong baka nauuya na sa kadramahan ko, ito pong vlog na to ay iba naman. Ang magiging vlog po natin sa araw po na to ay tungkol po sa Pasko. Ang Pasko po dito sa United Kingdom. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, sa loob po ng almost 16 years siguro, hindi po ako halos nakapagpasko sa Pilipinas. So 16, 17 years ako pong hindi nakakauwi every Christmas. Kahit gusto ko man umuwi po sa ngayon, wala naman na po yung aking ina, di ba? Mas maganda sana kung nandun siya para makapag-celebrate kami, di ba? Hindi ko nga nagawa yan na makapag-celebrate kami. Ngayon meron po akong mga nilistang highlights po dito. Ang title po nito kasing aking vlog is Christmas in the UK, a Filipino Migrant Experience. So ikukwento ko po sa inyo yung Christmas ko po dito sa United Kingdom at malalaman po nyo kung masaya naman ang Christmas dito sa UK. So bilang nga po isang migranteng Pilipino na nakatira dito for almost 17 years na, kahit kailan po ay hindi ako nakauwi dyan sa Pilipinas. Sa totoo lang, maayos naman po ang buhay dito. May mga problema pero nagagawa naman po ng solusyon. Maayos din naman po ang sweldo namin. Plus, meron po kaming benefits sa healthcare namin na libre. Pati gamot namin libre, prescription na binabayaran. Pero sa katulad ko na may marami ng gamot, libre din po ang prescription. Tapos, ang panahon po dito ay kadalasan malamig. Kahit nga po ang spring, autumn, at especially winter po, napakalamig po niyan. Nagiging mainit lang po pag summer. Pag summer po, minsan maabot ang temperature hanggang 25 to 27 degrees. At bihira naman po mag-30. Sa Pilipinas, pinakamababa ay 30, di ba? Pagdating ng wet season o kahit nga dry season, mas mataas pa. Nagwa-40 pa nga yata tayo sa Pilipinas. So, okay naman po ang buhay dito. Kaya kung ikaw naman ay satisfied dito sa UK, talagang mag-iisip ka muna kung uuwi ka ba o hindi, di ba? Pero dahil sa gusto kong mag-retire doon, kaya pinabala ko rin umuwi. Ang tanong kasi, Christmas, ang sarap sana umuwi sa Pilipinas, di ba? Kasi mas masaya ang Christmas natin Pero bakit nga ba hindi ako nakauwi ng Christmas? Bakit hindi ako nakauwi kahit man lang sa loob ng isang taon sa 17 years na yon para i-celebrate ang Christmas kasama ang aking ina at ang aking mga kapatid? At ang aking mga pamangkin din. Ito po ang kadahilanan. Ang unang-una po nating kadahilanan nung bago po kami pumunta rito noong 2008, nanghiram po kami ng pera na malaki sa isa pong loan creditor diyan po sa Singapore kasi diyan po galing ang misis ko sa Singapore. Yun po ay placement fee niya para sa aking pagiging senior carer. So, malaki pong pera yon kaya nung nandun po siya sa Singapore, nandito na po siya sa UK, ako po nagbabayad noon na nandun pa ako sa Pilipinas. Ngayon, nung papunta na rin kami dito, nanghiram din siya ulit sa mga pinsan niya sa London. Kaya, sa totoo lang, madami kaming utang. Hindi lang yun hindi lang yung pag-renew ng visa, pati yung indefinite leave to remain namin, hiniram din namin yun. Kaya, kahit gustong-gusto kong umuwi ng Pilipinas, kahit gustong-gusto namin umuwi ng Pilipinas, hindi kami makauwi kasi nga binabayaran namin yung mga utang na yun
Isipin mo since 2008 hanggang 2022, sinettle namin lahat ng mga utang namin. Nagka-batong-baon din kami sa utang sa credit card, nagkanda-baon-baon din kami ng utang sa mga katulad ng Provident, yung mga private companies na nagpapahiram dito na mataas din ang interest. 20% din yan yung Provident. Ganun din kataas yan. So kung manghiram ka ng 500, usually ang binabalik, 500 pounds ang ibabalik mo sa kanila ay almost mga 600 na. 600 pounds within 1 year yun. So malaki ang interest. Kaya nung hanggang 2022, binayaran namin lahat yan. Binayaran namin lahat. Kaya kahit pa paano, may mga utang pa rin naman kami ngayon pero hindi na kasing laki nung dati na grabe talaga. Na hirap kami makabangon. Plus, yung isa pa, yung cost of living dito. Ang akala ng mga Pilipino kasi pag nandito ka nakatira sa UK, kumikita ka ng pounds, kala nila well off ka na masaya ka pero hindi ka naman din ganun karami ang pera mo eh. Tama lang pera mo lalo na sa akin na ako isang cleaner lang, di ba? Hindi naman ako nurse eh. At ayaw ko din maging nurse. Ang misis ko, hindi naman din siya nurse. Nurse siya sa Pilipinas, license siya, pero pagdating niya dito, senior carer siya. Hanggang lumipat na siya sa hospital, naging healthcare assistant siya. Hindi pa rin nurse yun. Parang nursing aid lang sa atin yun. So, ang sweldo namin, sapat lang. Tama lang. Kaya, yung high cost of living dito, isa din yan sa mga bagay kaya hindi kami nakauwi. Kasi ang apartment, nag-uupa lang kami ng bahay, wala rin kaming bahay. Tapos, syempre namamasahe din kami dati. Tapos, syempre may anak kang maliit na kailangan mong pakainin, di ba? Kailangan mong damitan. O. Tapos, ang pagkain dito hindi din ganun kamura. Medyo mahal din ang pagkain dito. So, yan ang dalawang dahilan, no? Tapos meron pang dahilan. So, kanina sinabi ko yung mga utang nga, dami kaming loans, dami kaming mga utang sa credit card, binayaran na namin. Yung pangalawa, high cost of living. Tapos yung pangatlo, napakahirap kumuha ng annual leave during Christmas time. During festive time, Christmas and New Year, napakahirap. Ano yan, makikipag-struggle ka sa supervisor mo o sa manager mo para makakuha ka lang. At kung makakuha ka lang, hindi ka halos bigyan ng 3 linggo. Usually 2 linggo lang. Kaya isa din yan sa kailangan pa yan ipapile mo 1 year before Christmas. Pag pinile mo 1 year before Christmas, hindi pa nila tatanggapin niya, sasabihin nila, oh yan, alam na namin, nakalag ka na dito, pero ibalik mo sa amin yung annual leave card mo pagdating ng August. So sa August pa lang sila magdesisyon. Ng problema, hindi ko naman sinasabing may palakasan din dyan, pero ang nangyayari kasi dyan minsan, kung sinong mauna, di ba, yun ang ina-approve. Pangalawa, ang problema kasi dyan yung kaya holiday yan eh. Ibig sabihin maraming nag-a-annual leave at the same time marami din pasyente ang nasa ospital kasi nga yan ang season yan ang flu season dito sa UK. Pagdating ng December, napakadaming na-admit dahil nag-uubo, may sipon, di ba? Ngayon nga may hindi naman pandemic ang tawag, merong bug na gumagala ngayon sa mga ospital na grabe, pag tinamaan ka nung talagang bagsak ka talaga. May mga kilala na akong Pilipinong tinamaan, talagang bagsak sila. Hindi naman siya COVID pero matindi tong bug na to. Talagang pag tumama sa'yo talagang may sakit ka. Kaya kadalasan hindi ka papayagan mag-annual leave. Tapos malalaman nila uwi ka ng Pilipinas. Usually hindi sila pumapayag. Kaya ang mangyayari, sa palarang ka. Pag sinubmit mo, thank you. Pag pinayagan ka. Pag hindi ka pinayagan, sorry ka. So yan yung tungkol nga sa annual leave, mahirap magbigay. Tapos, siguro pang-apat, medyo minor na lang yun. Napakamahal ng ticket pag Christmas. So tumingin niya ako kanina kung aalis ka ng December 22, kunyari lang pero usually naman yun, binubuk mo yan ng matagal Pag aalis ka ng December 22 sa Qatar, return, pero ikaw lang, so umaabot na siya ng 2,250 ang ticket. Return na yon. So December 22 yun, tapos ang balik mo January 2. So isipin mo, 2,000, may 2,000 pounds. 100 140,000 plus na yun. Diba? Laki, diba? Samantalang pagka off-peak,
makakuha ka ng 600, 800, pinakamahal na 1,000. Pag August, makakuha ka ng 1,500, pinakamahal na yan. Birmingham na yan, sigurado. Eh, yung kiningnan ko, Heathrow yun eh. Pero grabe, di ba? 2,000 plus. Ngayon, iyan ang mga kinoconsider ko nung bago kung gusto ko man umuwi ng Christmas, no. Kaya hindi din ako nakakauwi dahil sa mga reason na yan. Kaya paano mo masasabi na ano, yung Christmas dito is very different from home, from Philippines, di ba? So, actually, nung dumating kami nung ano dito, 2008, para sa akin, malaki ang diferensya kasi sa Pilipinas, masaya eh, di ba? Lahat nagpa-participate sa Pasko, di ba? May Christmas parties, may mga parapol, may mga exchange gifts, di ba? Tapos sa pamilya mo naman, talaga may mga handa kayo. Hindi pwedeng hindi maghahanda eh. Kahit mahirap ka, maghahanda kayo eh. Pag New Year, magkapapaputok kayo, di ba? Mga ganun. Dito, halos meron din yan, pero hindi ganun kabongga. Kumbaga sa atin, Pilipino, talagang ang Christmas, talagang bonggay, talagang grabe, di ba? Talagang, yung buong taon ng festive, yan ang pinakamatinding festive natin, ang Christmas. Christmas and New Year, di ba? Sineselebrate talaga ng Pilipino yan. Dito sineselebrate nila yan, pero meron lang silang mga bagay-bagay na maseselebrate nila na pwede mong sabihin yun ang tradisyon nila, pero hindi na sila i-exceed dun sa pagiging katulad natin mga Pilipino, di ba? May mga simbang gabi tayo at dito wala namang ganun. So, ito nga sinabi ko nga na dito naman sa UK, meron din naman silang Christmas parties. Actually, last 2 weeks ago, nag-attend ako ng Christmas party ng aming ward. So okay naman. Doon sila nagbibihis ng maayos, doon sila nagpapaganda, nagpapapogi. Kasi pag tiningnan mo sila sa ward, mga ngits sila eh, parang wala lang, ganun, mapuputi pero mapusyaw, ganun. Pero pagdating ng party, especially Christmas party, talagang bonggay ang mga yan. Bibili ng dress nila yan, talagang o bibili ng suit nila o mapapaganda sila, mapapapogi sila, mapapa-attract sila na ganito ako pag nag-party ako, napaganda ko. Pero ang pagkain, walang kwenta. Walang kwenta talaga pagkain. Matabang na, malamig, hindi mo papangarapin. Mas masarap pa rin pagkain sa Pilipinas. Tapos meron silang tinatawag na Christmas market. Yung Christmas market na yan yung nagtatayo sila ng mga stall sa gitna ng town center at doon may mga iba't ibang varieties of activity pwede kang gawin. May Ferris wheel doon, meron doon pwede kang mag ice skating, yan sa Nottingham dito sa meron na yan. Tapos may mga pagkain doon, may mga Hungarian sausages, may mga pulled pork, may mga donut, may mga kastanyas din, meron kastanyas dito. Tapos meron ding mga ano pangalan nito, may mga hot chocolate, yan. Maayos naman, maganda siya. Tapos may mga ice bar, last 3 years ago yata, nakapunta ako sa ice bar. Tapos meron din silang mga light show, katulad nun sa Woloton, nakapunta rin ako doon last 3 years ago. Masaya naman ng Pasko dito, kung iisipin mo, lalo na yung Christmas market. Tapos, meron din silang mga gift-giving. Tulad sa ward, meron silang Secret Santa. Pero 2 years na akong hindi nagpa-participate dyan. Kasi nung last time ko nag-participate, hindi nabigay yung aking gift. Kaya ako nagbigay pero hindi nabigay yung sa akin. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Kaya ever since nun, hindi naman na nila ako tinanong. Kaya hindi na rin naman ako nag-interest, di ba? Notorious din sila sa card giving, Christmas card giving. Mahilig sila dyan, bibigyan ka ng Christmas card, lalo na kung gusto ka nila. Pag binigyan ka nila yung it's a privilege na binigyan ka, na matuwa ka na kasi ibig sabihin gusto ka ng tao yung pag binigyan ka niya. So, mga pagkain nila okay naman. Meron din silang mga fruit cake dito, meron silang mince pie. Yan yung pinakasikat nila dito, yung mince pie. Ewan ko kung anong laman yan. Basta okay lang, hindi ko rin type. Pwede na. Tapos usually Sunday roast ang hinahanda nila, ganyan. O kaya, meron din silang mga festive ham, pero napakamahal niyan kasi gawa yan sa Spain. Hindi yan ginagawa dito eh. Pero definitely, ang Christmas dinner nila napaka-ordinary lang. Kung ikaw Pilipino, hindi ka mag-i-enjoy. So, iyan ang Christmas dito. Pero ito nga yung compare natin yung Christmas ng Pilipino sa Christmas ng UK.
usually ang Christmas ng UK ay tahimik, quiet, very quiet. Bakit? Kasi during December 25, lahat ng shop, halos lahat ng restaurant sarado. Sarado siya. May mga ilan-ilan lang malalaking restaurant ang open na pwede kang mag-reserve ng Christmas dinner mo ha. Remember, Christmas dinner as in December 25, 8 o'clock in the evening. Hindi siya December 24 na Noche Buena. Walang Noche Buena dito. Tayo lang nagse-celebrate nun. Hindi ko alam sa ibang bansa pero ang alam ko tayo lang na meron tayong yung midnight bago pumasok yung kalagitnaan ng pagpasok ng midnight ng 2025, doon tayo magse-celebrate, kakain tayo. Wala niyan dito. So sila, ang celebration nila is after ng Noche Buena natin, which is 8 in the evening. Nagre-reserve sila, lalo na kung malaki kayong pamilya, pwede kayong mag-reserve sa restaurant, at doon sa restaurant na yun, doon kayo magdi-dinner. Yun ang Christmas dinner ninyo. Ganun sila mag-celebrate. So far, hindi ko pa nagawa yun. Kasi kadalasan, ang mga Pilipino, nagse-celebrate din ng Christmas. Minsan, yung 24, yung Noche Buena, mag-i-invite yung mga yan, may mag-i-invite, magdadala kang pagkain, or after din, yung parang kanon din, Christmas dinner din. Kaya depende depende sa usapan ninyo magkakaibigan Kung may kaibigan ka, ako wala na akong kaibigan ngayon Kaya sarili ko lang ang se-celebrate ko, di ba? So, pagdating sa mga nangangaroling, walang nangangaroling dito. Mga makukulit na batang kakatok sa bahay mo, mga ngaroling, wala po niyan dito. Una sa lahat, hindi mo magagawa dito kasi napakalamig. Kung lalabas ka dyan, mangangatok ka, mangangaroling ka, may dala kang gitara, Sos Mariosep, hindi ka makakapag-gitara dito sa lamig. Kaya, salamat naman at wala niyan dito, di ba? Pero kung may mangangaroling man nan sa'yo, ibig sabihin nun, big time ka. Mayaman ka, or kilala kang tao, o konsihal ka ng city council, or kilala ka. Ibig sabihin, yung mga mangangaroling sa'yo, mga professional choir yun. Kaya, big time ka kung may mga ngaroling. Tapos wala din fireworks dito, lalo na yung December 31. Hindi nagpapaputok din. Minsan may maririnig ka pa konti-konti. Ang nagpapaputok sila dito yung Guy Fawkes Night. Yun yung November yan Sorry ilalagay ko na lang dyan kung anong araw yun. Yun may nagtangkang pasabugin yung parliament nung araw. Totoo yan. Nagtangkang pasabugin. Naglagay ng maraming mga gunpowder sa ilalim ng parliament. Buti na lang nakita at hindi sumabog. Kasi kung sumabog yung maraming namatay. So, doon sila nagpapaputok. Imagine mo, wawasakin yung parliament pero yun pa yung sineselebrate nila. So, hindi sila nagse-celebrate ng New Year, di ba? Na nagpapaputok. Wala lang. Ang New Year sa kanila, manonood lang sila ng fireworks sa London. Yun lang. Pero sa the rest of UK, kung mga individual houses, hindi yan gumagamit ng fireworks. Minsan, Nottingham meron sila, pag may pera ang council, minsan, siguro malalaking city meron Birmingham meron, ang mga Edinburgh meron yan. Pero pag maliliit na city lang, katulad ng Nottingham, bihirang-bihira yan, not unless may budget sila. Kaya pagdating ng 31, ng New Year, lang sila, nanonood lang sila ng mga live coverage ng fireworks, especially yung London na fireworks, yun ang inaabangan yan. Kaya, individual fireworks, bahay-bahay, wala niyan dito. Tapos, sa atin, pag kinumpare mo, napaka-loud ng ating Christmas, napaka-ingay, di ba? Napakadaming tao, di ba? Traffic, grabe, di ba? Pero dito, pagdating ng 25, walang tao sa labas. Lahat ng tao nasa loob ng bahay. Tahimik kasi nga wala kang mabibilan. May maliliit na mga shop lang na open pero yung mga malls, yung mga katulad ng mga department stores, mga small grocery shop o mga big grocery shop, sarado lahat yan. Kaya bago mag-Christmas, gawin mo na yung pagbili mo ng mga groceries mo kasi kung hindi ka makakabili noon, yung Christmas time, tas wala kang pagkain, sorry ka, wala kang mabibilan. May mabibilan ka siguro yung mga maliliit na shop na open, yung mga usually yung mga Asian shop, katulad ng mga Pakistani, Indian shop, mga open yan Kasi yung iba dyan, di naman nagse-celebrate ng Christmas. Yung mga Muslim, di naman, di ba? So open sila, pero siyempre limitado yung mabibili mo pagkain, yun lang.
Kaya reminder lang, kung Pilipino ka at bago ka dito, tandaan mo, every December 25, sarado ang mga tindahan. Sarado ang halos town center, sarado. Pero merong mga mangilan-ngilan na bukas yung pwede kang kumain. Mga Christmas dito. Alam ko pati nga McDonald's sarado, yung KFC sarado sila lahat eh. Jollibee sarado lahat yan. Kaya the next day sila mag-open yung Boxing Day. Yung pag-uusapan natin yung sa susunod. Mostly nga, yung Christmas Day nga, mostly ini-spend nila sa bahay lang nila, di ba? Kasi nga, wala nga, sarado nga lahat. Walang sasakyan, walang bus, walang tram, walang tren. Merong Uber, merong taxi. Pero ang presyo ng mga to is kapantay din ng Christmas season. So, mahal. Kaya, kung ikaw, kunyari, manggagaling sa malayong lugar, pupunta ka ng town center. So, ang kunyari binabayaran mo 10 pounds sa taxi. Pagka nag-December, nagiging 20 pounds na yan. So, tumataas din. Kasi meron silang rate yung holiday rate na tinatawag. So, hindi ka na rin pupunta eh. Magbabayad ka ba naman 20 pounds? Isang one way lang yun. Siyempre hindi na. Sa bahay ka na lang, di ba? Ayun, yung pagka Pilipino ka naman, hindi naman doesn't mean na pag Christmas, magluto ka ng British food, di ba? Usually, mas maganda kung Pilipino. At ako, pagka nagse-celebrate ng Christmas dito kami, nagluluto kami ng madalas lutuin ko, mechado, kaya minsan kung matyaga, menudo, kare-kare, mga ganyan. Kaya naman na lutuin yan dito. Yun lang, hindi lang kasing authentic nung ginagawa mo sa Pilipinas. Pero kaya na yan lutuin dito. Pansit, yan. Siomay, may mga siomay na bibilang dito. Minsan, lechong kawali, yan. Ngayon, kung dati nang nangyari sa amin, nagsawa na kami sa Filipino food, nagluto ako ng Sunday roast. Yung Sunday roast isang tipak ng beef yun. Nilalagay mo, asinan mo lang yung paminta, tapos lalagay mo yun sa oven, lulutuin mo, slow cook mo, lulutuin yun. Tapos meron kang Yorkshire pudding, meron kang mga veggies na pinakuluan lang, tapos meron kang gravy. Tapos, yun lang, may mga roast potato ka. Ayun, yun lang, ganun lang kasimple yun. Usually, yun ang ginagawa namin. Tapos, hindi naman ako nagbabother bumili ng mga fruitcake dito sa mga ano-ano pang dessert kasi hindi naman din ako nasasarapan. Ngayon, isa pang wala dito is yung simbang gabi. Walang simbang gabi dito. Sorry. Kung ikaw ay panatiko ng simbang gabi, dito sa UK wala. I don't know sa London, sa mga maraming Pilipino doon, pero definitely wala. Pero may mga simba din, especially Christmas. Alam ko may open na simba sa Christmas. Pero never in 17 years na naka-attend ako ng Christmas na mass dito sa UK. So, yun nga, madalas, minsan, pag yung Noche Buena, nag-i-invite ng mga Pilipino sa kanilang mga bahay, kasi yan yung time na pwede nilang iyabang yung bahay nila, lalo na kung bagong bili nila, di ba? O kaya kung may bagong kotse sila, yayabang nila yan, di ba? Kung may bago silang damit, dyan nila yayabang yan, di ba? Ganyan kayabang ang mga Pilipino di ba? Ganyan ka-materialistic Kaya, mag-i-invite sila sa bahay nila, tapos kanya-kanya kayong dala ng mga pagkain. O minsan pag mayabang yung mga host, wala kang dadalhin. Siya lang gagastos, di ba? Pamumukha niya sa iyo na kaya kong gumastos. So, ganyan Pilipino dito Kaya usually ganun na nangyayari. Pagka Noche Buena, may mag-invite, magpapakain siya o magdadala kayo ng pagkain, potluck. Alam mo naman, contribution, sama-sama kayong kakain, di ba? Sama-sama, dala ka din ng pagkain mo. Usually, bago mag-Christmas, may mga malalaking asosasyon dito katulad ng isang ina-attendan ko, yung Nottingham Filipino Community dito sa area ko. Dalawa na yata ang Christmas party doon, pero itong last Christmas party, hindi ako pumunta Yun, bongga yun. Kasi usually mga 300 to 500 people ang ma-attend. Maraming tao yun So, wala naman doon sa Nottingham Filipino Community, wala kang babayaran. Pero yung mga ibang Filipino community, may babayaran ka kasi minsan fixed dinner. Kaya usually 30 pounds, 50 pounds, depende sa organizer yung iba ayaw kasing magpapatlock, medyo social, di ba? Nandito ka na nga naman sa UK, di ba? Pero mga Pilipino, di ba? Siyempre, social so, bayad ka ng 30, mura pa yon. Pwedeng 50, pwedeng 60. Depende sa organizer. So, ang pagkain nun, si-serve sa inyo. Pero ano lang yun, yung isa-isa kayong may kapagkain. Hindi buffet yun So, yung mga buffet usually, yan yung mga nagpapatlock.
Tapos usually itong Nottingham Filipino community, meron silang lechon. Kaya nakakatawa, may lechon talaga sila. Ilang taon na yun na may lechon sila. Nung dalawang attend ko na may lechon sila. Tapos siyempre nandiyan na, alam na Pilipino, napaka natin artistahin tayo, di ba? Ugali natin artistahin. Lahat may na alam mo hindi mo makikita yan sa mga party ng mga puti yung may kakanta, may sasayaw, di ba? Merong kekembot, di ba? Wala niyan sa mga party ng puti. Bihirang-bihira. Kung meron man, siguraduhin mo na yung kakanta doon, malamang Pilipino yun, yung kumanta doon sa party ng mga puti. Kaya dito, pagka Filipino party, may sasayaw, may kakanta, minsan may magdadrama pa, minsan may magpa-fashion show, minsan may zumba pa. Ano minsan? May magsusumba pa. Ha? Nagsusumba. Christmas na Christmas, zumba. Oh. 'Di ba? Saan ka pa? Pilipino eh. 'Di ba? Oh. Kaya yun ang kalakaran dito. Yun talaga kalakaran dito. Christmas party, yan ang mga nangyayari. So, okay naman sa NFC kasi yung mga kumakanta naman, presentable naman, magaganda sila, di ba? Kaya okay naman, ma-entertain ka rin, di ba? Ganyan na ganyan ang na-experience ko. Minsan parang ayaw mo na rin lumabas ng bahay kasi una malamig nga, tapos pangalawa, pag pupunta ka naman sa party, malalasing ka lang naman dun di ba? Iinuman kayo, di ba? Minsan iniinom hard, kaya malalasing ka, di ba? Hindi man ako hard drinker, mas gusto kong uminom ng beer. Minsan may mga tropa kang kailangan kung ano iniinom nila, dapat yung diniinumin mo. Kasi pag hindi ka uminom nung gusto nila, magagalit sila sa iyo, magtatampo. Kaya mas maganda pa kung uminom ka na lang mag-isa, di ba? Punta ka na lang pub doon ka uminom, di ba? Mas ayos pa 'yon, di ba? Wala kang iisipin na baka may masaktan ka pa, di ba? Kaya 'yon ang sinasabi ko sa inyo. Dito, mamimili ka. Sasama ka ba sa Christmas party ng mga Pilipino? O magki-Christmas party ka o magki-Christmas ka na lang sa sarili mo? Yun ang tanong. Pero ako, sa tingin ko, mas maganda mag-Christmas ka na lang sa sarili mo, di ba? Mag-book ka na lang ng Christmas dinner ka sa labas. At least wala kang problema. At hindi ko maintindihan, di ba? Gustong-gusto nilang may party. Apakahirap kaya ng party, di ba? Kung ikaw nag-i-sponsor, hugasan mo lahat ng mga pinggan, di ba? Ikaw magluluto, asikasuhin mo sila. Tapos mamaya, may mga Pilipino pa dyan na binabatikos yung luto mo. Sasabihin, hindi naman masarap yung niluto mo. Maalat, matabang. Hindi lasang dinuguan, hindi lasang papaitan. Oh, di ba? Oh, kaya ba't ka mag-e-effort? Ba't ka na mag-e-effort? Kung gusto mong magpa-Christmas party, kung gusto mong may Christmas dinner, natiimbita yung mga kaibigan mo, punta ka na ng pub. Doon kayo. Diba? Parang wala kang problema. Ayun nga lang, magastos yun. Kasi mga puti kasi, pag nag-invite sila, kanya-kanya kayong bayad. Kung may Christmas dinner, in-invite ka, babayaran mo yung sarili mo. Hindi ka babayaran nung nag-invite sa'yo. Diba? Hindi ka tulad natin mga Pilipino, pag nag-invite ka, sagot mo, ikaw nag-invite eh. Diba? Oh, ganun ang mga Pilipino. Pero dito hindi, ang mga puti hindi. Pag in-invite ka, ikaw magbayad sa sarili mong dinner. Kaya minsan, pag nag-invite ka ng puti, atin siya ng Christmas dinner mo, kunyari, tapos biglang babayaran yung pagkain niya, pati yung drinks niya, magugulat yun. Masaya yun. Pag nakita mo. Halos sambahin ganun kasi hindi sila ganun eh. Hindi sila magpapabigat sa'yo. Not unless, sagutin mo sila, saluhin mo sila. Diba? Nakatira ako sa bansang to, pero hindi naman ako dito pinanganak. Hindi naman ako Briton eh. Pilipino ako. Kaya in my capacity, hindi ako talaga sasaya pag Christmas. Medyo, pero mas masaya pa rin ang Christmas sa Pilipinas. Mararamdaman mo pa rin yung lungkot. Lalo-lalo na ang mga pamilya mo nandoon sa Pilipinas, di ba? Lalo-lalo na ako, nanay ko nandoon. Kaso nga, wala na eh. Diba? Kahit gusto kong bumawi ngayon, wala naman na siya. Diba? Kaya maganda talaga kung may pagkakataon kang umuwi, ikaw bilang migrant Pilipino, umuwi ka ng Christmas. Huwag mo kong gayahin. Kung kailan namatay ang aking nanay, saka pa lang ako nag-isip na umuwi. Diba? Dahil.
Kaya, whether you like it or not, ibang-iba ang Christmas dito, ibang-iba din ang Christmas sa Pilipinas. Kung sanay ka sa Christmas natin sa Pilipinas, na very loud, very extravagant, dito, simple lang. Simple lang ang Christmas dito. Pero may Christmas sila. Kasi Christian country to kaya may Christmas. Yung mga kababayan natin, mga OFW na sa Middle East, dun wala nung Christmas. Kaya ikaw, bilang isang migrante Pilipino na nakatira dito sa United Kingdom, swerte mo pa rin kasi may Christmas dito. May Christmas market, di ba? O, pwede kang pumunta doon, pwede kang magpakasaya doon sa Christmas market. Masaya doon. May banda doon, pwede kang uminom, pwede kang mag-hot chocolate, pwede kang mag-coffee. May mga ihaw-ihaw, pero syempre hindi ihaw-ihaw Pilipino. Mga Hungarian sausage, papalaman mo sandwich. May mga marshmallow na pwede mong ihawin. May ice skating. Yan ang Christmas dito. Usually nakapokus sa town, Christmas market. Yan, talagang pinagkakastosan ng council, ang pinagkakaabalahan nila yan. And sa Pilipinas, alam ko, ewan ko, meron na ba ang Christmas market? Meron na siguro mga mangilan-ngilan, di ba? Pero mas sineselebrate natin Christmas sa mga malls di ba? Saka, ito lang ang tatandaan nyo, ito lang ang mensahe ko sa inyo, no, mga Pilipino, na kung kaya ninyong umuwi ng Christmas, umuwi kayo. Yung nga lang magastos Kaya, mag-ipon ka. Masarap kasing i-celebrate ang Christmas kung kasama mo ang buong pamilya mo. Hindi lang yung asawa mo, hindi lang yung anak mo, kundi buong pamilya mo. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, di ba? Mga pamangkin mo, lalo na kung malaki kayong pamilya, extended family kayo. Asaya nun, di ba? Dito hindi ganun Wala ditong mga extended family celebration na mga bihirang-bihira yan sa mga puti. Maswerte ka na makakita kang puting extended family at celebrate sila ng Christmas. Kaya maraming salamat po muli sa inyo at hindi naman ako din magtatagal na dito sa UK. Siguro pinakamatagal ko dito 5 years to 7 years. Kailangan ko lang mabayaran yung utang ko sa Pilipinas, yung binabayaran namin bahay, yung condominium. Pag nabayaran ko na yun, uwi na ako. Kaya pag umuwi ako, di syempre every year, Christmas na dun. Kasama ko na yung mga pamangkin ko, yung aking kapatid, yung mga kapatid ko. Kasi yung kapatid ko isa nasa Singapore Kaya I'm looking forward for that, di ba? Pero within 7 years, within 5 years to 7 years, I will try to go home. I will try. It depends on the budget. Pero siguro kung buhay ang nanay ko, talagang gagawin ko yun. Uuwi ako ng Christmas. Kahit man lang 2 doon sa 7 taon. Kaso wala na Kinuha na siya ng Panginoon. Kinuha na siya ng Diyos, di ba? Kaya it's too late to make up with her. This will be the first Christmas na wala siya. Kaya kung nasaan ka man, Mother, Merry Christmas sa'yo. At namimiss ka na namin. Kaya maraming pong salamat muli. At ito po ulit, si Paul Ocampo, ang content creator po ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. Next po, pag-usapan naman natin yung after Christmas, yung Boxing Day. Ano ba yun? Ano ba yung Boxing Day? Ang dati, inisip ko, box yan Boxing Day? Dumating ako din, may Boxing Day sila. Ano ba yun? Yeah. So, Boxing Day, pag-uusapan natin yan. Gagawa lang ako, maliit na, maikli lang na content, mga 10 minutes siguro. Kasi, ipapaliwanag ko lang kung ano ibig sabihin ng Boxing Day. Kaya, thank you very much. For the Way It Goes.